Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat! Sa mga nagdaang kabanata ay mariin na sinabi ni Zhong Shishan na ipaghihiganti niya ang matandang misteryo at ang kanyang mga kaibigan. At sa sumunod na sandali inutusan niya ang kanyang sistema na simulan na nito ang pag-absorb ng spiritual ore. Sa labas naman na kung saan nakarating na ang Demon Emperor kasama ang dalawang Demon King. Sa lakas ng Demon Emperor ay makikita ang paglabas ng kidlat sa kanyang katawan. Kinabahan ang lahat sa pagdating ng mga ito, nasabi pa nga ni Elder Plum na yung nasa gitna, hindi ba siya ang Demon Emperor na nagbabantay sa katimugang hangganan? Isa din siyang demonyo sa antas ng Tribulation Transcendence. Samantala, nagsaad si Tang Ye na iilan lamang ang nakamit ang antas ng Red Dust Immortal sa banal na lupalop. Bukod doon, ang isang nasa Tribulation Transcendence na antas ay itinuturing ng Supreme Ruler. Nagmungkahi naman si Sia na susubukan niya muna ang lakas ng mga ito. At gamitin nila ang pagkakataong ito para palakasin ang depensibong formation. Biglang lumitaw ang dalawang hugis dragon na gawa sa tubig, at tinatawag itong Golden Water Dragon Formation. Nang makita naman ito ng Demon Emperor ay agad niyang inihanda ang kanyang atake, nagsaad din ito na hindi kailangang gumawa ng anumang hakbang. Sa sumunod na sandali lumitaw ang malaking kamay sa dagat, at walang kahirap-hirap na napigilan nito ang dalawang hugis dragon. Nang makita ito ni Xian ay kanyang nasabi na sa isang galaw lamang ay napigilan na nito ang kanyang atake. Minaliit ng Demon Emperor ang antas ni Xian at sinabihan siyang isang tanga. Sa sumunod na sandali ay ginamit niya ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Universe in My Hand. Dahil dito ay dahan-dahan na lumutang ang isla kung saan nandito ang lahat. Ngunit sa tulong ng depensibong formation ay hindi nasira ang isla, at nanatili itong buo. Nagpatuloy ang pangyayari sa puntong ito, at hawak na ng Demon Emperor ang kanilang mga buhay. Nagsaad si Tang Ye na nakakatakot talaga ang kapangyarihan ng isang nasa Tribulation Transcendence na antas. At kung hindi dahil sa formation, matagal nang durog ang islang ito sa loob lang ng ilang segundo. Ngunit sinabi ng Elder na hindi na magtatagal ang formation na ito. Kaya sana'y tumagal pa ito hanggang sa makalabas sa pagninilay ang disipulo niyong si Zhong Shishan. Ibinalik ang eksena sa ating bida na kung saan naramdaman niya ang nangyayari sa labas. Nanlaki ang kanyang mata at kanyang sinabi na mukhang ang laban ay nagsisimula na. Kaya dahil dito, ay dali-dali niyang tinanong ang kanyang sistema patungkol sa pag-upgrade. Agad naman na ipinakita ng sistema ang patuloy na pag-upgrade ng kanyang system na nasa 70% na ito hanggang sa naabot na nito ang 100%. Nabigla si Zhuang Shishan nang maramdaman niya ang isang pakiramdam sa kanyang katawan. Napasigaw siya dahil sa tindi ng sakit dahil sa pagbabago ng kanyang katawan. Kasabay ng pagbabago ng antas ng kanyang sistema. Makalipas ang ilang mga sandali ay lumabas ang notification system, na nagsasaad na matagumpay nang nakompleto ang system upgrade. At binabati ang host sa pagpasok ng muscle cultivation devil tearing phase. Sa parehong sandali nanlaki ang mata ni Zhuang Shishan dahil sa malaking pagbabago ng kanyang lakas. Nagtaka din siya at napansin niya na nasa loob siya ng training system area. Kaya nagtanong siya sa kanyang sistema na kung bakit nandito siya sa loob ng system training area. Ipinaliwanag ng sistema na pagkatapos ma-upgrade ang system, lahat ng kagamitan ay na-upgrade din, kasama na rin ang training area ng sistema. Sa bagong upgrade, may kakayahan na itong pabagalin ang daloy ng oras, ibig sabihin, mas mabagal ang takbo ng panahon sa loob kaysa sa labas. Nagtanong si Zhong Shishan na kung bakit dinala siya dito. Ibig bang sabihin nito ay hindi pa sapat ang lakas niya para talunin ang isang nasa Tribulation Transcendence na antas. Bahagyang nanas ang sistema at muli itong nagpaliwanag, na sa 300 physical na puntos, kaya mo nang makipagsabayan sa rurok ng body integration stage. Sa 2,000 puntos, kaya mong harapin ang pinakatuktok ng Mahayana stage. At sa 20,000 puntos, kaya mong lumaban sa isang Tribulation Transcendence. Ngunit upang tuluyang masanay sa katawan na may 20,000 physical points at lubos na mapakinabangan ang lakas ng Devil Tearing Phase, kailangan mong dumaan sa isang masidhing pagsasanay, isang demonyong pag-eensayo na lampas sa hangganan ng iyong laman at kalamnan.
Matapos marinig ni Zhong Shishan ang paliwanag ng sistema ay nagtanong siya na kung ano ang gagawin niya ngayon. Sa kanyang tanong ay naglabas ang sistema ng dumbbell na kanyang ikinagulat. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang mukha nang maramdaman niyang hindi basta-basta ang dumbbell. Nang sandali niya itong hawakan ay dito niya nakumpirma na talagang sobrang bigat nito, nagdulot din ito ng pagkasira ng sahig. Lumabas ang notification system at inutusan siyang mag-insayo. At lampasan ni Zhong Shishan ang hangganan ng kanyang katawan. Dahan-dahan na tumayo si Zhong Shishan hawak ang mabigat na dumbbell. Ipinaliwanag din ng sistema na ang dumbbell na yan ay singbigat ng isang bundok. Ang una mong pagsubok ay kumpletuhin ang 10,000 squats sa loob ng training area na may 10 beses na lakas ng grabidad. Pinagpawisan si Zhong Shishan dahil sa kanyang unang pagsubok na talaga namang hindi basta-basta. Ngunit upang matugunan ito ay hindi na nakipagtalo pa si Zhong Shishan at agad na sinimulan ang kanyang unang pagsubok, kasabay ng kanyang pagiging seryoso. Samantala, inilipat ang eksena sa labas na kung saan mataas na ang naabot ng isla dahil sa malaking kamay na ito. Nabahala si Little Moon dahil walang kahirap-hirap lang na inangat ito ng malaking kamay. Nabahala din si Tang Ye dahil ang formation sa isla na ito ay nangangailangan ng kapangyarihan ng walang katapusang dagat, at hinala niya na mukhang natuklasan na ito ng Demon Emperor. Sa sumunod na sandali ay nagkaroon na ng butas ang formation. Kaya sinabi ng Elder sa lahat na ang formation na ito ay malapit ng gumuho. Samantala, nadismaya ang Demon Emperor dahil hindi niya inaasahan na ito lang ang nagawa ng mga taong ito. Dahil sa kanyang pagkadismaya ay napagpasyahan niyang tapusin na ang mga ito, at sa isang iglap ay nagsara ang malaking kamay. Pagkatapos sinabi ng Demon Emperor sa kanyang mga kasamahan na tapos na ang lahat. Ngunit sa sumunod na sandali ay bigla siyang napatigil. Nagtaka siya at kanyang sinabi na parang may mali, na kahit sa antas ng Mahayana ay may kakayahan pa din itong lumaban. Nagtataka din siya na kung bakit hindi rin niya nagawang malipol ito ng isang atake. Agad niyang ginamit ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Soul Shaking. Dahil dito ay nakita niya ang totoong kinaroroonan ng isla. At lumabas na isang ilusyon lamang ang nawasak ng Demon Emperor. Napansin ni Xian na natuklasan na sila, kaya nakaramdam siya ng matinding pangamba. Samantala, naintindihan na ng Demon na ang unang atake na iyon ay isang panlilinlang para sa kanyang sensasyon. Dahil dito ay bahagya niyang pinuri ang isang gumagamit ng panlilinlang. Habang papalapit ang malaking kamay sa isla ay muli sinabi ng Demon Emperor na ngunit sa huli, pareho pa rin ang kalalabasan. Nang makita ito ng lahat ay nabahala sila sa maaring mangyari sa kanilang mga buhay. Nang dumampi ang malaking kamay sa formation ay nagkaroon ito ng malakas na impact. At sa sumunod na sandali ay nawasak na ang formation. Dahil dito ay nabahala ang lahat. Sinabi din ng Elder na mukhang katapusan na nilang lahat. Ngunit bigla huminto ang malaking kamay sa harap ng lahat. At sa isang iglap ay bigla itong sumabog at unti-unting naglaho. Nagulat ang lahat ng kanila itong makita at wala silang ideya kung anong nangyayari. Kahit ang Demon Emperor ay napakunot ang noo dahil ang kanyang teknik ay nawasak lang ng ganun. Sa parehong sandali ay lumitaw ang ating bida na nakapiga ang kamao. Sinabi din niya na umabot din siya sa tamang oras. Nang makita siya ng Elder ay lumaki ang kanyang bunganga at kanyang sinabi na talagang ang batang iyon ay lumabas na sa kanyang seclusion. Samantala, nagtataka si Elder Plum na kung bakit lumilipad si Zhong Shishan. Napatanong naman ang Elder na kung hindi ba ito normal para dito sa kanyang antas na lumipad. Ipinaliwanag ni Elder Plum na gaya ng hindi alam nito, si Zhong Shishan ay isang young master ng pamilyang Zhong, na kung saan hinahanap ito ng royal family 100 taon na ang nakakalipas. Ang Yulin Immortal Sects Master ay isa ding ampon na anak ng Heavenly General Nandang Yu. Pagkatapos ma-frame up ng Heavenly General at makulong, ang pamilyang Zhong ay nahila pababa, kaya kinausap nito ang Sect Master. Sa kabila nun, ang Sect Master lang at siya ang nakakaalam ng totoong pagkatao ni Zhong Shishan. Pero ang pinakamahalaga dito, bagamat ang batang ito ay mayroong kakaibang katawan, siya ay walang spiritual root, kaya hindi siya nakakagamit ng spiritual energy. Nang marinig ito ng Elder ay kanya itong ikinagulat. Kaya sinabi niya na kung ganun paano niya nagagawang makalipad. Isa pa walang sinyales ng spiritual na enerhiya sa kanya, at wala din siyang spiritual roots. May napansin naman si Tang Ye,
kaya sinabihan niya ang dalawang elder na tignan nila ang paa ni Zhuang Shishan. Dito nakita ng dalawang elder na gumawa ng paggalaw ang paa ng ating bida. Sinabi ni Elder Plum na ang paa ni Zhong Shishan ay kumakabog ng napakabilis ang kanyang mga paa. At halos imposible na itong makita ng karaniwang mata. Samantala, sinabi ni Zhong Shishan na ito ang tinatawag na muscle resonance. Matapos ang pagsasanay sa Devil's Staring Face, nabuksan ang tunay na potensyal ng lahat ng kalamnan niya. Sa mabilis na pagpapauga ng kanyang mga kalamnan, umaayon ito sa espiritual na enerhiya sa paligid, kaya ngayon kaya niya nang lumutang. Nagtaka naman ang Demon Emperor dahil sa hindi niya maramdaman ang antas ng cultivation ni Zhong Shishan, pero ang katotohanang nagawa nitong masira ang kanyang teknik, ay talagang malakas siya. Sinabi naman ng Demon King na nakaharap niya na ito, kaya alam niyang nasa antas lamang ito ng Mahayana. Nang marinig ito ng Demon Emperor ay bahagya siyang napangiti, at kanyang sinabi na kung may saysay nga kung bakit niya nagawang wasakin ang kanyang atake. Dito galit na nagtanong si Zhong Shishan na kung paano nalaman ng Demon Emperor ang Lucas yung ito. Tinanong din niya ito na kung ano ang ginawa nito sa Black Phoenix. Sarkastiko namang sumagot ang Demon Emperor habang inilalabas niya ang parehong aura ni Black Phoenix, nahulaan ito ni Zhong Shishan. Sa parehong sandali ay pinakawalan niya ang pamamaraan na kung tawagin ay Apocalyptic Thunder. Nanlaki ang mata ni Zhong Shishan nang makita niya ang parehong teknik na ginagamit ni Black Phoenix. Bago pa man tumama ang atake ay ginamit ni Zhong Shishan ang kanyang pamamaraan na kung tawagin niya ay Immortal Technique Chest Muscle Block. Dito ay naging walang silbi ang ginawang atake ng Demon Emperor. Samantala, namangha ang Demon Emperor dahil sa nagawang gamitin ng ating bida ang kanyang katawan upang harangin ang Black Lightning. Galit namang nagtanong si Zhong Shishan na kung paano nagagawang gamitin ito ang teknik ni Black Phoenix. Ipinaliwanag ng Demon Emperor na ang Demon King sa antas ng Mahayana at ang mas mataas dito, ay kayang kunin ang memorya ng kalaban sa pamamagitan ng Soul Devouring, at may pagkakataon din na makuha nito ang abilidad ng kalaban, kagaya ng ginagamit ng sangkatauhan na Soul Searching. Pero ang pagkakaiba ng Soul Searching sa Soul Devouring, ay kailangan nitong kunin ang kaluluwa ng kalaban. Kaya, ano sa tingin nito ang nangyari sa kanyang kaibigan? Naging seryoso si Zhong Shishan nang kanya itong marinig, kaya muli niyang tinanong ang Demon Emperor na kung ginawa din ba nito ang parehong paraan kay Fang Chanshue. Nakangiting kinumpirma ito ng Demon Emperor upang mas lalong magalit pa ang ating bida. Dahil dito galit na sinabi ni Zhuang Shishan na ang utang na buhay ay dapat bayaran ng buhay ng walang awa. Sa parehong sandali din ay biglang lumitaw ang ating bida sa likod ng Demon Emperor. Agad na naramdaman ito ng Demon Emperor kaya nakita niya ang atake ng ating bida. Nagawa niyang harangin ito gamit ang kanyang kamay habang nakatalikod. Sa lakas ng atake ni Zhong Shishan ay pareho silang bumagsak sa dagat dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng Demon Emperor. Sa lakas din ng impact ay sumabog ang tubig. Nagkaroon din ng isang bilog na espasyo sa gitna ng dagat kung saan nakatayo ang dalawa. Nagsaad ang Demon Emperor na pamilyar sa kanya ang bida, narinig niya ito sa kanyang kapatid 100 ang nakakalipas at nilabanan niya ito, at sa huli pareho kayong nahulog sa butas ng espasyo. At sa parehong sandali ay gumawa ito ng malakas na atake na agad na nagawang harangin ng ating bida gamit ang kanyang braso. Pero sa lakas ng impact nito ay natangay siya nito, kaya muli siyang lumutang sa ere. Agad din na lumapit ang Demon Emperor upang simulan na ang totoong laban nilang dalawa. Tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang Demon Emperor. Muling nagsaad ang Demon Emperor na hindi niya inaasahan na makakaligtas kayong dalawa sa butas ng espasyo. Tinanong naman siya ni Zhong Shishan na kung ito ba ang nakababatang kapatid ng demonyong iyon na kung saan humiram ito ng bangkay upang muling mabuhay. Kinumpirma ito ng Demon Emperor na tama ang sinabi nito. Noong araw na iyon hindi ka nagawang patayin ng aking nakatatandang kapatid, pero ngayon, ay siya na ang gagawa nito. Matapos niyang magsalita ay ginamit niya ang kanyang tinatagong lakas, at sa parehong sandali ay lumabas ang ilang kamay pa nito sa katawan. Pagkatapos ay agad niyang inihanda ito na kung tawagin niya ay Demonic Six Arms. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang ginawa ay biglang gumawa ng isang atake si Zhong Shishan na tinamaan ang kanyang mukha. Mapang-asar din na sinabi ni Zhong Shishan na ang teknik na hinahanda nito ay kumakain ng malaking oras.
Muling inihanda ni Zhong Shishan ang isa pang teknik na kung tawagin niya ay Immortal Technique Quad Blast. Sa lakas nito ay natanggal ang balat ng Demon Emperor. Ngunit dahan-dahan din itong bumalik dahil sa kaya nitong pagalingin ang kanyang sarili ng ganoong kabilis. Nagawang hawakan ng Demon Emperor ang paa ni Zhuang Shishan, at ginawa itong pagkakataon ng Demon Emperor upang makagawa ng maraming suntok. Ngunit hindi ito tumatama sa katawan ng ating bida dahil sa labis na bilis nito. Inihanda ni Zhong Shishan ang kanyang kamao at piniga ito ng matindi. At sa sumunod na sandali ay tinamaan na naman ang Demon Emperor sa mukha at muli nawasak ang mukha nito. Ngunit mabilis itong naghihilom, ngunit napaisip ang Demon Emperor dahil sa ang katawan ng lahi ng Demon ay ipinanganak na malakas, kaya paanong ang tulad niya, na Demon Emperor ay hindi man lang makatama ng isang suntok dito. Galit naman na sinabi ni Zhong Shishan na hindi niya inaasahan ito na madali nitong napagaling ng mabilis ang sugat nito. Kaya sa galit niya ay pinaulanan niya ito ng maraming suntok, na dahilan upang masirang muli ang mukha nito kasama ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang Demon Emperor sa nangyayari sa kanya, dahil siya na isang ruler ng Southern Lands ay natatalo sa taong ito. Dahil dito ay napagpasyahan niyang ibalik ang kanyang 4 na kamay sa kanyang katawan. At inihanda ang malakas na atake na ikinagulat ni Zhong Shishan. Tumambad sa magkabilang bahagi ni Zhong Shishan ang 2 malalaking palad, at isang malakas na ingay ng pagsara ng 2 palad ang umalangaw-ngaw. Ngunit nagawang makalabas ng ating bida sa 2 palad na ito, pero bago pa man siya makagawa ng hakbang ay muling gumawa ng atake ang Demon Emperor. Nagpaulan ito ng maraming palad na agad na iniiwasan ni Zhong Shishan. Nagpatuloy ang pag-iwas ni Zhong Shishan sa malalakas na pagbagsak ng malalaking palad. Pagkatapos ay tumalon siya ng malakas sa ere. Ngunit muling naulit ang ganoong pangyayari dahil sa abilidad ng Demon Emperor na ginamit din niya kay Black Phoenix. Tumulo ang pawis ni Zhong Shishan dahil sa hindi pa niya ito nararanasan noon. Patuloy siyang umiiwas sa mga atake na paulit-ulit na nangyayari. Napaisip siya ng seryoso na siguro ay nasa loob siya ng isang bitag. Natawa ang Demon Emperor at kanyang sinabi na ito ang walang katapusang loop. Dahil nasa kamay niya ang universo ang Time Flow Formation. Ang walang katapusan ay kaya niyang ibalik gamit ang formation, kaya ang ating bida ay makukulong ng habang buhay sa paulit-ulit na oras. Nang makita ito ni Tang Ye ay kanyang nasabi na alam niyang mangyayari ito. Dagdag pa niya na kahit si Zhong Shishan ay may hindi mapipigilang kapangyarihan sa physical combat, at hanggat hindi humarap ang kalaban, at pinili ang ikulo siya sa formation, ang lakas ni Zhong Shishan ay walang silbi. Nagsaad si Xia na ang formation na ito ay naabot na ang Dao Realm. At ang natural na physical na lakas ay hindi kayang sirain ito. Dahil dito ibinaling ng Demon Emperor ang kanyang atensyon sa isla kung saan naroon ang mga kaibigan ng ating bida. Ngunit nanlaki ang kanyang mata nang makita niyang unti-unting nasisira ang kanyang formation. Sa loob nito ay sumigaw ang ating bida na kung nakulong siya sa oras na ito at hindi makaalis, ay gagamitin niya na lang ang kanyang mabilis na suntok upang manipulahin ang oras, at sirain ang loop na ito. Dito ay ginamit niya ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Immortal Technique Biceps Quick Strike. Sa bilis ng maraming kamao ay parang isa itong kidlat na hindi makita na tumama sa formation. Sa parehong sandali ay nagawang masira ng ating bida ang formation at tumama ang maraming suntok nito. Natumama pa ito sa mukha ng Demon Emperor na kanyang ikinagulat, muli ding nasira ang kanyang balat sa lakas ng maraming suntok na ito. Ngunit hindi pa ito natapos dahil sa muling sinundan ito ni Zhong Shishan na tumama sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang atakeng ito hanggang sa umabot ito sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na ito nakita dahil sa layo nito. Nakahinga ng maluwag si Zhong Shishan dahil sa nagawa niyang masira ang loop. Napanganga sa gulat ang Elder dahil sa nagawang masira ng ating bida ang formation. Habang si Elder Plum naman ay hindi pa din makapaniwala, na kung nagawa ba talagang masira ni Zhong Shishan ang formation gamit ang physical na atake. Nagsaad si Tang Ye na ang formation na naabot na ang Dao Realm, ay kaya ding masira ng isang Dao. Kaya lumalabas na si Zhong Shishan ay naabot na din ang Dao Realm. Napanganga sa gulat ang Demon King dahil sa ito ang Demon Emperor, kaya sinabi niya na kung tama siya hindi naman matatalo ito ng ganun-ganun lang.
Sinabi ng isa na ang lakas na mayroon ito, ay walang dahilan upang hindi niya makontrol ang timog na bahagi. Kaya sigurado siya na mayroon pa itong alas na hindi pa nito ginagamit. Sa parehong sandali ay umalangaw ang isang boses, na binabanggit ang isang teknik na kung tawagin ay Demon Heretic. Dahil dito ay napalingon si Zhong Shishan at napakunot ang kanyang noo. Sa sumunod na sandali ay biglang lumitaw ang Demon Emperor na nasa kanyang tunay na anyo, at nagmistulang langgam si Zhong Shishan dahil sa laki nito. Nagkaroon ng malakas na impact sa karagatan dahil sa laki ng Demon Emperor. Nagsaad ang Demon Emperor na si Zhuang Shishan mismo ang nagtulak sa kanya na gamitin niya ang Demon Heretic. Sa parehong sandali ay nagpakawala ito ng malakas na suntok. Ngunit hindi nagpatinag si Zhong Shishan sa atake ng Demon Emperor, sinabayan niya ang atake nito na nagdulot ng malakas na impact sa gitna ng karagatan dahil sa lakas ng kanilang atake. Kaya sa lakas ng alon ay halos lumubog ang isla ng sangkatauhan. Nabahala din ang elder sa tindi ng laban, kaya sinabihan niya ang lahat na hindi kakayanin ng islang ito ang impact, kaya iminungkahi din niya na umalis na sila. Sa puntong ito ay agad na lumikas ang mga cultivator upang hindi madamay sa matinding laban ng Demon Emperor at ni Zhong Shishan. Ibinalik ang eksena na kung saan nagtataka ang Demon Emperor dahil sa nagagawa ni Zhong Shishan na pantayan ang atake ng Demon Heretic. Kaya malaking tanong sa kanya na kung ganun nga ba kalakas ang physical na katawan ng ating bida. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay hindi niya nanamalayan si Zhong Shishan na tumakbo sa kanyang braso. Kaya sa parehong sandali ay nakagawa ng mabigat na atake si Zhong Shishan, gamit ang kanyang pamamaraan na Immortal Technique Quad Blast. Ramdam ng Demon Emperor ang matinding pinsala sa atakeng pinakawalan ng bida. Napaisip din siya dahil sa wala siyang pagkakataon na makipaglaban ng malapitan. Dahil dito ay naisip niyang gamitin ang pamamaraan na Demon Heretic na kung tawagin ay Bonefang Hound's Dominion. Sa parehong sandali ay lumabas ang matutulis na buto na nagmula sa ilalim ng karagatan. Nagpatuloy ang pangyayaring ito habang iniiwasan ito ni Zhong Shishan. Ginamit din niya itong pagkakataon upang makalapit sa Demon Emperor. Ngunit dahil sa mabilis na paglabas ng matutulis na buto ay hindi siya makalapit. Patuloy siyang sinundan nito kaya bahagya na siyang naiinis. Naisip din niya na ang bone spikes na ito, na nagmumula sa kailaliman ay walang katapusang paglabas. Dahil sa alam niyang hindi na ito matatapos ay napagpasyahan niyang wasakin na lang ito. Sa parehong sandali ay ginamit ni Zhong Shishan ang kanyang pamamaraan na kung tawagin ay Immortal Technique Battle Spinner. Sa kabilang banda, naisip ng Demon Emperor na ang kanyang teknik ay hindi tatagal sa maikling panahon, pero ang maliit na oras na ito ay sapat na para sa kanya. Dito ay sinabihan niya si Zhong Shishan na inaamin niyang mahirap kalaban ito, kaya hindi na siya magtitimpi. Napanganga sa gulat ang Demon King nang makita niya ang ginagawa ng Demon Emperor. Samantalang napangiti naman ang isang Demon King dahil sa wakas daw ay ginamit na ng Demon Emperor ang alas na ito. Kaya naman sa tingin niya ay matatapos na ang laban na ito. Dito ay lumabas sa kalangitan ng isang sandata na kung tawagin ay quasi-immortal weapon, Xuanming Mountain Suppressing Hammer na naglalabas ng matinding dilaw na aura. Napakunot-noo si Zhong Shishan ng kanyang naramdaman ng mabigat na pakiramdam. Nagsaad ang Demon Emperor na ito ay ginawa sa fragments ng Xuanming para sa Demon Realm at sa Demon Mountain, na naglalaman ng diwa ng Primordial Mountain, na may banayad na pagindayog, at maaari itong magpatawag ng mga tsunami at payayanigan ang mga bundok. Sa parehong sandali ay hinawakan niya na ito at iniwasiwas. Sinabihan din niya si Zhong Shishan na huwag maliitin ang sandata ng quasi-immortal. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa pagpigil ng Secret Realm 100 na ang nakakalipas, ang armas ng kanyang nakatatandang kapatid ay kayang malipol kayo sa isang iglap. At patay ka na sana sa punyal na iyon. Kaya ngayon, ipaparanas niya dito kung ano ang tunay na lakas ng banal na kapangyarihan ng quasi-immortal weapon. Ngunit sa puntong ito ay hindi umiwas si Zhong Shishan sa gagawing atake ng Demon Emperor, dahil sa alam niyang may sandata siya na kayang tapatan ito. Sa parehong sandali ay nagkaroon ng malakas na impact sa karagatan dahil sa bigat ng atake ng Demon Emperor gamit ang banal na sandata. Sinabi din niya na kay Zhong Shishan na ang hakbang na ito ay binibigyang kapangyarihan ng mga batas ng grabidad, at nagdadala ng bigat ng 1,000 bundok. Kaya kahit gaano kalakas ang katawan nito, hindi nito kakayanin.
Ngunit sa kanyang sinabi ay binigyan siya ng malamig na sagot ni Zhong Shishan, na kung ganoon ang kaso ay gagamitin din niya ang kanyang kagamitan. Sa parehong sandali ay lumitaw sa kamay ni Zhong Shishan ang kanyang dumbbell na may hindi matatawarang bigat at nakayang harangin ang atake ng Demon Emperor, kaya dahil dito ay nagkaroon ng pinsala ang sandata ng Demon Emperor. Napanganga sa gulat ang Demon Emperor dahil sa hindi niya inaasahan ito. Nagsaad si Zhong Shishan na nagkataon, ang kanyang item ay na-upgrade din tulad ng dati, at sapat na upang harapin ang iyong atake. Dagdag pa niya na patungkol naman sa gravity empowerment na ito, ang bigat ng 1,000 bundok, ay sinasanay niya ang kanyang sarili upang mahawakan ang ganoong uri ng panggigipit sa loob ng mahabang panahon. Matapos niyang magsalita ay ginamit niya ang pamamaraan na kung tawagin ay Immortal Technique Battle Tornado. Sa lakas ng atakeng ito ay nawasak ang pinagmamalaking sandata ng Demon Emperor. Hindi din siya makapaniwala sa nangyari na nagawang masira ito ng ating bida. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang mawasak din ang kanyang braso. Kaya nasabi niya na paano ito nangyari dahil sa nasa antas na siya ng Demon Emperor at malinaw na nasa yugto na din siya ng Tribulation Transcendence. At ang taong ito ay naabot man lang ang threshold ng Immortal Realm, malinaw na dapat siya ay nasa huling yugto ng Tribulation Transcendence. Samantala, hinanda ni Zhong Shishan ang kanyang pamamaraan na kung tawagin ay Muscle Immortal Technique. Ang teknik na ito ay gumagawa ng malaking ilusyon ni Zhong Shishan na kayang pantayan ang laki ng kanyang kalaban. Sa parehong sandali ay pinakawalan niya ang pamamaraan na Bicep Straight Punch. Sa lakas nito ay nasira ang mukha ng Demon Emperor. Tumagos din ang malakas na puwersa nito na nagdulot ng pagtilapon ng Demon Emperor. At unti-unting nalusaw, at bago din siya mawala ay malakas niyang isinigaw sa kanyang nakatatandang kapatid na ipaghiganti siya. Makalipas ang ilang sandali ay naiwan na lamang ang kapirso ng sungay nito. Samantala nabahala ang dalawa sa kanilang nasaksihan dahil sa natalo ang kanilang Demon Emperor. Nagtataka din sila dahil sa kanina lamang ay nasa antas lamang si Zhong Shishan ng Mahayana. Agad niyang sinabihan ang kanyang kasama na tumakbo na sila, ngunit bago pa man siya nakakilos ay biglang nawala ang kanyang ulo sa isang iglap. Nang makita ito ng isa ay kanya itong ikinabigla, kaya nakaramdam siya ng matinding takot. Sa tindi ng kanyang takot ay hindi niya na din namalayan ang paglapit ni Zhong Shishan. Hawak ang kanyang ulo at walang magawa dahil sa maling hakbang lamang niya ay maari mawala ang kanyang ulo sa kamay ni Zhong Shishan. Sinabihan din siya ni Zhong Shishan na ito ang pumatay kay Black Phoenix at Fang Tianxiu, kaya oras na para ayusin ang pagkakamali nito.